how can we experience more the power of prayer in the life or through the life of Moses. Following our exposition on the book of Exodus, the 3 petitions of Moses. There were 3 petitions of Moses in Exodus chapter 33. Number 1, ang sabi ni Moses dito, Lord, teach me your ways. Teach me your ways. Kasi, yung pinaka-background nito, ang sabi ng Panginoon sa kanila, Moses, sige na, pumunta na kayo sa doon sa pinapapunta ko sa inyo, sa promised land. Ito yung anghel ko, tapos sinisigurado ko makakarating kayo doon. And then, ang sabi doon, ginawa ni Moses, nagtayo siya ng tent sa labas ng kampo. Ito yung kampo halimbawa ng Israel. Lumayo siya ng 100, 200 meters. Doon siya nagtayo ng tent niya. And then, sa tent na yon, doon siya kinakausap ng Diyos. Hindi lang yon, tuwing kakausapin niya ang Diyos, merong cloud of glory na nakapaloob doon sa tent at doon sa labas. Kitang-kita ng mga Israelites, merong cloud of glory na bumababa. Kaya yung mga Israelites, kapag ka nandun si Moses doon sa loob ng tent niya na itinayo sa labas ng kampo, yung mga Israelita, nakatayo sila sa labas ng mga tents nila na nakatayo. Hindi sila umuupo, hindi sila pumapasok sa kanilang kanya-kanyang tent hanggat hindi lumalabas si Moses doon sa tent niya. Naunawaan po ninyo. So, ganun po ang pangyayari dito sa Exodus 33 kung nabasa po ninyo ito. Ngayon, pakinggan po natin yung conversation. At ito, I was so fascinated with this chapter 33 kasi binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na marinig, malaman ano yung conversation ni Moses at ng Diyos doon sa loob ng tent na ginawa ni Moses. Naunawaan po ninyo, sabi ko, wow, salamat naman Lord, napaka-privileged naman namin. Nalaman namin yung conversation nyo ni Moses. Ano yung pinagpipray ni Moses doon? Eto po, mga kapatid. Number 1, ang sabi ni Moses, teach me your ways. Turuan mo ako ng mga daan mo, ng mga lakad mo. Ang sabi doon sa verse 13, basahin po natin, if you are pleased with me, yung mga lilinawang mata, if you are pleased with me, teach me your ways so that I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. So, yun ang ibig sabihin nito. Ang sabi ni Moses, Lord, turuan mo nga ako. Turuan mo ako, paano kita makikilala pa? At paano ba ako magkakaroon ng tuloy-tuloy na pabor galing sa iyo? Kasi, alalahanin mo, Lord, itong mga taong ito, tao mo to eh. Hindi ko tao to eh. Kaya ang sabi ni Moses, Lord, how can I lead these people if you will not teach me? Naunawaan po natin. Kasi sabi alam ni Moses kung gaano katigas ang ulo nito mga Israelites, di ba? Remember my sermon last Sunday na ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, pabayaan mo na ako. Lilipulin ko na itong mga to. Burong-puno na ako. Sagad na ako. Lilipulin ko na itong mga to. Pero si Moses nag-intercede, hindi ba? Ang sabi ni Moses, Lord, maawa po kayo. Ang sabi ng Lord kay Moses, lilipulin ko na to, magtatayo ako ng bagong bayan, ikaw ang pagmumulan. Hindi, si Moses, nireject niya yung offer ni Lord. Nireject ni Moses yung offer ni Lord na sa kanya magmumula yung panibagong bayan. Ang sabi ni Moses, Lord, hindi po ako papayag. Lord, hindi ko po tatanggapin yung offer nyo na yan. Kasi mahal ko to mga Israelita na to, kahit po titigas na mga ulo nito eh. Punong-puno na rin po ako, Lord eh. Pero mas matindi po yung pagmamahal ko kaysa galit eh. Naunawaan natin. Kaya ito ngayon, chapter 33, Lord, teach me your ways. Turuan mo nga po ako na makilala ko pa po kayo. Para yung pabor ninyo, hindi tumigil na pagdaloy sa akin. Kasi kapag nakilala ko pa kayo ng gusto, matututunan ko paano pangunahan itong bayan mo. 2 million po ito, Lord. So, we must pray to know the ways of God, His plans, purpose, His personality, so that we may know how to please Him. Naunawaan po natin. Okay? Plans, purpose,
and personality of God. Yan ang dapat na kasama sa prayer natin na, Lord, turuan nyo nga po ako. Ano ba ang plano po ninyo? Lord, ano ba ang purpose ninyo, Lord? Ano ba ang pagka-Diyos ninyo? Okay? So, ang sabi sa 1 John 3, 21 to 22, basahin po natin ng malinaw. Okay, 1, 2, 3. Yung malinaw ang mata. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask because we obey His commands and do what pleases Him. Kabisaduhin niyo po itong talatang ito, napaka-powerful po nito. So mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Dear friends, ang sabi dito ni Apostol Juan, kung ang mga puso natin, hindi tayo kinukondina ng ating mga puso. Meron tayong katapangan, meron tayong kakumpiyansahan, meron tayong kasiguraduhan na lumalap sa pagnapit natin sa Diyos. Ang sabi diyan, sigurado matatanggap natin yung ating mga hinihingi sa Kanya. Bakit? Because we obey His commands and do what pleases Him. So, two prerequisites, two requirements in order for the Lord to answer our prayers. Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Ano yung dalawang requirements na yan na kailangan para masagot ni Lord ang prayer mo? Number 1, obey His commands. Ang tanong, are you obeying the commands of God? Pangalawa, are you pleasing God? Binibigyan mo ba ng kaluguran ng Panginoon? Dalawang bagay yan eh. So how to please God? Number 1, live a joy-filled life. Ibig sabihin, mabuhay ka ng may kagalakan sa puso. Hindi na ibig sabihin, lagi ka nakangiti na parang naka-scotch tape yun. Hindi po yun. Kasi joy, yung kagalakan, it is in spite or despite of the trials and troubles in your life, you can still find joy in your heart. Naunawaan po natin. Hindi yung lagi kang depressed, discouraged, disappointed, naninisi ka ng mga tao. Hindi. Kasi joy is a gift from God that you can have joy despite of the trials and the troubles in your life. Yan ang kaibahan ng joy sa happiness. Kasi ang happiness, yung root word ng happiness, ilang beses ko na rin nabanggit ito, 1,000 times na yata, titingnan niyo sa dictionary, the root word of happiness is hap, H-A-P. Hap means chance or circumstance. Ibig sabihin, when you say, I am happy, kasi ang ganda na nangyari sa akin eh. Bagong sweldo ko, kaya masaya ako eh. Kasi napure ko ng pastor ko, kaya masaya-saya ko. Sinagot ako nung nililigawan ko, after 7 years, sinagot ako, kaya ang saya-saya ko. Na-increasean ako sa sweldo, kaya masaya ako. Yun yung happiness. Naunawaan natin. Pero pag sinabi mong joy, kahit hindi ka sinagot nung nililigawan mo, kahit hindi ka nagbigyan ng increase sa salary, kahit na may sakit ka o yung asawa mo may sakit, kahit na ang dami mong trials, you can still find joy in your heart. At diyan nalulugod ang Panginoon sa atin. Pangalawa, live a love-filled life. Ibig sabihin, yung love, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa salita ng Diyos. Okay? Loving God. If you love God and you love the Lord and His Word, then God is pleased in your life. Pangatlo, live a faith-filled life. Ibig sabihin, do you have faith in God? Sino dito may faith sa Lord? Do you have faith in the Lord? Taas niya ang kamay. Sino may faith dito kay Lord? Salamat. Ang tanong, alam niyo ba, yung faith, nakikita yan sa pagpipray? Because if you have faith, you will pray. The question is, ilan sa atin dito ang nagpipray at least 15 solid minutes every day? 15 solid minutes ha? Yung hindi ka titigil, hindi ka mag-e-amen, hanggat hindi nakaka-15 minutes. Ilang kaya sa atin, pag nagpataas kaya ako ng kamay, ilang kaya magtataas ng kamay? O ilan ang yuyuko? Kasi if you have faith, your faith will lead you to prayer. Naunawaan po natin. So, ang sabi dito sa Hebreo 11:6, basahin po natin yung malilinaw ang mata. 1, 2, 3. Ngunit, kung walang pananampalataya, walang sino mang tunay na makakapagbigay lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at dapat siyang sumampalatayang siya ang nagbibigay gantimpala sa mga masikap na humahanap sa Kanya.
So, you cannot please God without faith. Because faith pleases God. Pananampalataya ang nagbibigay lugod sa Panginoon. When you pray without faith, no, God, you cannot please God. Only a prayer with faith can please the Lord. Naunawaan po natin? Okay. Pangalawang request ni Moses, let your presence go with us. Let your presence. Kasi ang sabi dito, basahin po natin, verse 15, 1, 2, 3, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? So sabi ni Moses, kasi sabi ng Diyos sa kanya, listen sabi ng Diyos kay Moses, Moses, my promise that you will go to the promised land, that will come true. And here is my angel. My angel will guide you and protect you as you go to the promised land. But, ito yung matinding but, I will no longer go with you. Kasi, sabi ng Diyos, because if I go with you, I might destroy you because of your stubbornness. Yun ang sabi ng Diyos. Kasi pag sumama ako sa inyo, at dahil sa katigasan ng mga ulo ninyo, baka hindi ko mapigilan yun, lipulin ko na kayo. Naunuhaan po ninyo. Kaya at least, yung parang sinasabi ng Diyos, alam mo Moses, mahal kita mahal ko yung bayan na pinapangunahan mo Kaya ayoko lipulin kayo. Kasi alam ko matitigas sa mga ulo ng mga kasama mo Mga mga stubborn. Alam niyo stubborn? Stiff-necked. Sabi nga sa chapter 32, stiff-necked. Mga nakakita ka na ng himala, no? Inaralan ka na, pinagpray ka na, niluhuran ka na. At nabago yung buhay mo. Pero ang tigas pa rin ang ulo mo. Stiff-necked. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon dito, you will have my promise, you will have my protection through my angel, but you will not have my presence. Ano yung presence na to? This, the presence of God, symbolizes the personal guidance of God in the life of Israel. Na ang sabi ng Panginoon dito sa kanila, you will no longer have my personal guidance. May proxy na lang ako, angel. At sabi ni Moses, Lord, ayoko po niyan. Nung sinabi ni Moses sa Israelita, eto ang sabi ng Diyos, yung pangako ng Diyos, makakarating tayo sa promised land. Yung angel ng Lord, poproteksyonan tayo. Pero yung personal guidance ni Lord, hindi na raw natin kasama. Nag-iyakan yung buong Israel. Inalis nila yung kanilang mga hikaw, mga kwintas, para sinasabi, Lord, patawarin niyo po kami. Yung pag-aalis ng hikaw at kwintas, that is a sign of repentance. True repentance. Naunawaan po natin mga kapatid. So, ano yung application dito? Ang application dito mga kapatid, now, blessing versus blesser. Many people pray to God and follow God only because they want something from Him and not to have a closer relationship with Him. Okay, ano po ibig sabihin dito? Pakinggan niyo pong mabuti. Maraming tao na nanalangin sa Diyos, sumusunod sa Diyos, dahil may makukuha sa Diyos. Hindi dahil gusto nila ng malalim na relasyon sa Diyos. They are after only the blessing. At yun ang sinasabi ni Moses dito, Lord, ayoko po ng blessing lang. Ayoko po ng promise lang at ayoko ng protection lang. Gusto ko yung presence mo. Many people want His gifts, but not Him as the giver. Parang ganito, Santa Claus Christianity or Christless Christianity. Ano yung Santa Claus Christianity? Yung bang, mahal mo si Lord, sumusunod ka kay Lord kasi may binibigay siya sa'yo. Wala naman pong mali doon. Ang Diyos talaga, God is a giving God, no? God is so gracious. Naunawaan po ninyo, ang Diyos talagang mapagbigay. Hindi mo kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay. Amen ba ron?
In fact, hindi ka pa nga humihingi, binibigyan ka na eh. Kaya lang, marami sa atin, meron tayong mentalidad na Santa Claus Christianity. Yung bang sumusunod ka lang sa Diyos kasi sa mga ibinibigay niya sa iyo. Ngayon, pagka may mga pagkakataon na hindi niya binigay, yung pinagpipray mo, tamporirit ka na. Saka na ako a-attend ng church. Duguan eh, duguan. Duguan yung puso ko. Kasi hindi sinagot ni Lord yung prayer ko. Kaya Christless Christianity. Ibig sabihin ng Christless, wala si Kristo sa sentro ng buhay mo. So how many of us love the presence of God more than the presence of God? Yung present, gifts, regalo. Ilan sa atin, mas mahal natin ang presensya ng Diyos kaysa doon sa kanyang mga regalo. Naunuhan po natin, mga kapatid. Yung pangatlong petition ni Moses, show me your glory. Show me, ito matindi ito. Basahin nga po natin, verse 18 hanggang 20. 1, 2, 3. Then Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But, he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. 21. Then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand, and you will see my back, but my face must not be seen. So ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang sabi ni Moses, Lord, tingnan ninyo ha, tingnan nyo yung progression ha, nung prayer ni Moses. Sabi, una, teach me your ways. Lord, turuan nyo nga po ako. Paano ko po ba malalaman yung kalooban ninyo, yung purpose, yung plans, yung pagka-Diyos po ninyo? Teach me your ways, Lord, so that I can teach your ways to these 2 million Israelites. Pangalawang prayer request, Lord, don't leave us. Don't leave your presence. Huwag mo kaming iwan. Let your presence be with us. Pangatlo, Lord, show me your glory. Ano ibig sabihin ng show me your glory? Lord, I want to know you more. Pwede ba makita na kita? Pwede ba kitang makita na, Lord? Sabik na sabik ako sa iyo eh. Mahal na mahal kita, Lord. Sabik na sabik ako sa iyo. Gusto kitang mayakap. Kasi, kung babasahin po natin, ang sabi doon, and God talked with Moses like a friend, face to face. Ibig sabihin ng face-to-face na pag-uusap ng Diyos sa ni Moses, doon sa tent na ginawa ni Moses, hindi yung face-to-face na parang ganito, yung mukha sa mukha. Kung hindi, nagkakausap sila pero nakatabing, may nakatabing sa Diyos. Hindi nakikita talaga ni Moses yung mukha ng Diyos. Naunuhaan po natin. Ngayon, sabi ni Moses, Lord, gusto kong makita yung fullness of your glory. Gusto kong makita kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. Grabe, ang tindi ng prayer ni Moses. Ayoko po nung boses lang. Gusto talaga kitang makita kung ano ka, kung sino ka. Lord, I want you. Gusto talaga niyang makita ang kabuuan ng Diyos. Kaya lang sabi ng Panginoon, Moses, you will see my goodness, my mercy, my compassion, but you cannot see my face. Kasi, no one can see my face and live. Mamamatay ka, Moses. Hindi mo kakayanin yung glory ko. Naunuhaan natin, hindi mo kakayanin. So, this is the highest petition that we can ask of God. Alam niyo kaya akong prayer ko, Lord, pwede po bang kahit sa panaginip makakita ko kayo? Alam niyo, tagal-tagal ko ng prayer yan. Mula pa yata nung naging pastor ako. Seeing the glory of God means that we seek a deeper relationship with Him through the following. Gusto mong lumalim yung relationship mo sa Diyos. Kaya una, deeper study of the Word. You must have a deeper study of the Word. Hindi lang babasahin mo, okay na. If you say deeper study of the Word, you will get a ball pen, you will get a paper, and then you will write down all the lessons that God has been teaching you while you are meditating on the Word of God. Iba yung reading, iba yung meditating.
Naunawaan natin. Pag reading lang, binabasa mo lang for information. Pero pagka meditating, you are not only reading the Word, but you are allowing the Word to change you. Naunawaan natin mga kapatid. Pangalawa, more quality time to pray and fast. More quality time to pray and fast. Ibig sabihin, maglaan ka ng panahon sa pananalangin. Because if you love God, you will spend time praying to God. Pangatlo, obedience in mission. Sumunod ka, matuto kang sumunod. Kasi pag hindi ka marunong sumunod, paano mo sasabihin mahal mo si Lord? Ang puso ng Diyos, misyon. Pag sinabing misyon, ang puso ng Diyos sa mga taong naliligaw ng landas. Kung ikaw, listen to this, I'm talking to all of you, kung wala kang puso sa mga naliligaw ng landas, hindi mo mahal si Lord. Pastor, kumakanta naman ako sa church, ha? Pastor, tumutugtog naman ako. Pastor, nagsasalansa naman ako ng upuan, ha? Pastor, naman ako, ha? Nag-a-usher ako, Pastor. Oo nga, maganda lahat yan. Pero ang puso ng Diyos, misyon. Kung hindi ka nagmi-misyon at hindi ka nag-e-ebanghelyo, hindi mo talaga mahal si Lord. Kasi hindi mo mahal yung mahal niya. Naunawaan natin, mga kapatid, hindi mo kailangan tumuntong ng Bible school, hindi mo kailangan kabisaduhin yung Genesis to Revelation para makapag-mission ka. Kahit John 3:16 lang ang alaw mo, pag-aralan mong mabuti, kabisaduhin mo, i-share mo sa lahat ng kaibigan mo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na Kanya ibinigay ang Kanyang nag-iisang anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit yan lang ang alam mo sa Bible. Pwede na yan. Uubra na yan. Obedience in missions. So, Moses was answered by God in all his three petitions. Bakit? Bakit sinagot ng Diyos si Moses? Number one, because God was the one who initiated the petition of Moses. Ang Diyos mismo ang naglagay sa puso ni Moses na manalangin. Listen to this. Hindi lalagyan ng demonyo ang puso mo para mag-pray. Hindi kayo encourage ng demonyo na mag-pray. Naniniwala ba kayo doon? Sino mag-i-encourage sa iyo na mag-pray? Si Lord, ang Holy Spirit. So therefore, it was God who invited Moses to pray. Okay? Pangalawa, because God wanted to have a deeper relationship with Moses and Israel. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ng malalim na relasyon. Sino dito ang mga may anak? Sino yung mga magulang dito? Magulang na parents, hindi magulang sa ugali. Parents. Yung mga parents, hindi ba? May mga parents ba dito na sabihin na, pagka lumalapit yung anak, lumayo ka nga sa harap ko, naalibadbaran ako sa iyo. Naaalala ko yung tatay mo na kumpare ni Satanas, lumayas ka nga sa harap ko. Meron bang ganon? Pastor, meron eh. Bihira yun. Pero being normal, kung normal ka, pag lumalapit yung anak mo, tuwa ka, di ba? Lalo na pagka humihingi ng baon. Ay, naku, pastor, iba yan. Iba usapan yan. Hindi, kung normal kang magulang, gusto mo yung anak mo lumalapit sa'yo. Di ba? Gusto mo yung anak mo ay merong mahal na mahal ka. Nay, tay, ano ba ang gusto nyong gawin ko? Ano pa ba lilini? Ano po ba yung utos nyo? Grabe, no? Parang music to the ears. Nay, ako na po maglilinis niyan. Ako na po maglalaba. Ako na po maglilinis ng kwarto. Ako na po ang maghuhugas ng pinggan. Umupo lang po kayo dyan. Sabihin nyo lang, your wish is my command. Yun, sarap pakinggan sa mga tena ng mga nanay at tatay. Pastor, panaginip yan, panaginip. Well, God wanted to have a deeper relationship with Moses in Israel. That's why God initiated the prayer in the heart of Moses. Kagaya din naman natin. Gusto ni Lord lumalim yung relasyon natin sa Kanya. Naunawaan natin, kaya nga, tandaan nyo to, may mga pagkakataon, ang Diyos na talaga ang naglalagay ng problema sa buhay natin para matuto tayong lumapit sa Diyos, lumuhod, humingi ng tulong. Naunawaan natin. Kasi kung wala yung mga problema na yan, iisipin mo, sarap mabuhay. I can do all things because of my strength. Pero pag andyan si Lord, natututo kang humiyak eh. Naunawaan natin. Pangatlo, because God is good, merciful, and compassionate. Ang Diyos ay mabuti, mahabagin, at mahaba yung kanyang pangunawa at kalinga. Okay?
So in life application, number 1, prayer makes God respond to our needs. In Matthew 7:7-11, kabisaduhin natin yan, ang sabi doon, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened unto you. For everyone who asks receives, and everyone who seeks finds, and everyone who knocks, the door is opened unto him. At ang sabi doon, sino sa inyo, mga ama, ang humingi ng itlog, yung inyong mga anak, binigyan nyo ng alakdan. Humingi ng isda, binigyan nyo ng ahas. Ang sabi ng Panginoon dito, kung kayo masasama kayong mga ama, hindi nyo kayang gawin yan. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na hindi ibigay sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan? So God responds to our needs. Prayer makes God respond to our needs. Pangalawa, prayer to be effective must be according to God's will. Kalooban ba ng Diyos yung pinagpe-pray mo? Unang Juan 5:14-15, ang sabi diyan, kung tayo'y nananalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos, sasagutin niya ang ating mga panalangin. Ang tanong, listen, is your prayer according to the will of God? Ang tanong, paano ko malalaman kung ang prayer ko according to the will of God? How much do you know of the Word of God? Listen to this, pakinggan niyo ito. The will of God will not contradict the Word of God. Ang kalooban ng Diyos, hindi niya ko kontrahin yung salita ng Diyos. So, ibig sabihin, gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, basahin mo ang salita ng Diyos. Kasi kung ang prayer mo, sang-ayon sa kalooban ng Diyos, magsaya ka na. Garantisado. It's just a matter of days, weeks, and months. Your answer is on the way. Bakit? Kasi you can claim it, Lord, yung hinihiling ko po, alam ko po, kalooban po ninyo. Kaya po, Panginoon, ako po ay naghihintay at alam ko, darating yan in your own perfect time. Kasi, kalooban nyo po eh. Naunawaan natin mga kapatid. Okay, pangatlo, prayer is made possible through our mediator, Jesus Christ. Without Jesus, listen, without Jesus Christ, our prayers will not reach the throne of the Father. 1 Timothy chapter 2, verse 5, there is only one mediator between God and man, and that is Jesus Christ. Isa lang ang tagapamagitan, walang ibang tagapamagitan, unang Timoteo 2:5, maliban kay Kristo na namamagitan sa Diyos at sa tao. John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Hindi makakarating ang mga panalangin natin sa trono ng Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Naunawaan po natin. So therefore, our prayers are made possible only through the name of Jesus Christ. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. And now mga kapatid, are you familiar with Open Doors Ministry? Ang Open Doors Ministry, ito po yung nagdadala ng mga Bibles sa mga closed countries, mga communist and Muslim countries, nag-i-smuggle ng Bible. Ito pong si Andrew, Brother Andrew, may naisulat po siyang libro. Bestseller po ito, 10 million copies. Kasi more than 1 million Bibles and Christian books ang naipasok niya sa mga closed countries, sa mga communist countries na bawal ang Bible. So, ang ganitong ginagawa ni Brother Andrew. Ang sabi niya, Lord, if you can open blind eyes, will you please blind open eyes? Kung nakakapagbukas po kayo ng mga saradong mata, pwede po ba isarado nyo yung mga bukas na mata? Bakit? Kasi dadaan siya sa border. Ito, bawal ang mga Bible dito sa China, sa mga communist countries. Dala-dala niya yung kanyang Volkswagen na luma, punong-puno ng Bible. Siyempre, i-checkin yan doon sa border. Pagbukas ng mga border patrol, walang makikitang Bible. That's the ministry of Brother Andrew. God's smuggler. More than 1 million ang na-smuggle niya sa loob ng mga communist countries. Why? Because Brother Andrew was so prayerful to God. Himala. Kaya nga 10 million copies yung bumili ng libro niya na God's Smuggler. Pangalawa, George Mueller, my favorite. Si George Mueller,
nagtayo siya sa London ng isang orphanage with more than 10,000 orphans. Yung more than 10,000 orphans na ito, pinapakain ni George Mueller through donation. Donation. Ibig sabihin, donate yung mga tao sa kanya sa pamamagitan lang ng pananalangin. Ito po mga kapatid, ito hindi ko ginagawa ito. Si George Mueller, naging sikat siya kasi more than 10,000 yung mga orphans na pinapakain niya, pero hindi siya nagsosolicit. Hindi siya namimigay ng mga sobre na, oy, tulungan nyo nga ako, 10,000 itong pinapakain ko. Kanino siya nagsosolicit? Sa Diyos. Nakaluhod, umiiyak, nananalangin. And you read the biography of George Mueller. Ang ganda, grabe yung biography nitong taong ito. Very challenging, nakakahamon. Pero sabi ko, Lord, hindi ko po kayang gawin yung ginagawa George Mueller na purely sa iyo lang nagsosolicit. Pero ako, nagpe-pray talaga ako. Alam niyo ito, ang daming binigay sa atin ng Panginoon through prayers alone. Through prayers alone. So, ganun din ang ginawa ni George Mueller. The longer I go in this service, the more I find that prayer and faith can overcome every difficulty. In the end, ang sabi sa Exodus 33, verse 17, basahin nga po natin. 1, 2, 3. The Lord answered Moses, I will do what you have asked, because I am pleased with you, and I know you by name. Wow. Grabe. Sabi ng Lord, sige na nga, Moses, yung 3 petitions mo, sasagutin ko na yan. Kasi, natutuwa ako sa iyo. Nalulugod ako sa iyo. At kilala ko ang pangalan mo. Ano ibig sabihin ng kilala ko ang pangalan mo? Pamilyar ako sa iyo. Kasi pamilyar ka sa akin. Naunawaan po ninyo mga kapatid. Ang tanong, pamilyar ka ba sa Diyos? Of course, kilala ka ng Diyos, pero familiar ka ba? Merong isang pastor na nagtanong sa akin, Pastor, kilala mo itong pastor na to? Sabi ko, sa pangalan lang. Narinig ko lang yung pangalan niya, pero hindi ko pa siya namimit. Ang daming ganyan. Pastor, kilala mo itong pastor na to? Sabi ko, narinig ko lang, pero hindi ko pa siya namimit. Hindi ba, Pastor? Minsan, papakilala kita. Sikat yung mga pastor na sinasabi nila. Sabi ko, hindi ko pa namimit. Pangalan lang. Mga kapatid, maaring ganyan sila. Kilala ka ba ni Lord? Familiar ba si Lord sa'yo? Gaano ka kadalas lumuhod sa Panginoon? Naunawaan po natin. Prayer makes you familiar with God. Prayer makes you known by God. Sabi ng Lord, Moses, I will do what you have asked because I am pleased with you and I know you by name. God will answer your prayers if He is pleased with you and you desire His presence more than anything else. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Manalangin tayo.